So, good morning. Kamusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? Okay naman po. Sa ngayon, medyo na-anxious ako at na-confused sa mga decision na gagawin ko sa buhay. Kasi ngayon, 4th year student ako and second sem na. Nahihirapan ako kasi magdesisyon ko ano yung gagawin ko. Kasi right now, nakapasa ako sa academy na pinag-a-applyan ko. And yung academy, 5 beses na ako nag-take and nakapasa na ako before pero hindi ako makapasok. And itong sa 5th take ko, this is my last chance na para makapasok. But ngayon, dahil 4th year na ako, kasabay ng processing nung pag-a-apply ko sa academy ngayon, yung pag-graduate ko and yung pag-proceed ko sa OJT ko. And nahihirapan ako kung ano yung dapat kong gawin, kung ano ba yung uunahin ko. Na anxious ako kung na baka mapabayaan ko yung pag-aaral ko and hindi ako makagraduate. But at the same time, nanghihinayang ako kung hindi ko ipupurso itong opportunity na ito dahil alam kong una pa lang 5 years ago pangarap ko na siya at gusto ko siyang gawin. Okay. So, ang hirap kasi parehas siyang mahalaga. At ngayon, sa buhay mo, parehas siyang mahalaga. So, what do you think your life would look like if wala yung mga pagpipilian mo ngayon? Ano kaya? Katulad dati, ng mga times na, ngayon, dati hindi, dahil ngayon graduating na ako. Dati kasi, hindi pa ako graduating. Ito yung pag-a-apply ko sa academy, buong buo yung loob ko, and gustong-gusto ko yung ginagawa ko kasi hindi pa ako anxious kung nag-graduate ako. Pero ngayon kasi, iba talaga yung nasa-feel ko kasi possible na both mawala sa akin and both hindi ko makuha. But at the same time, kasi nangihinayang ako kasi pareho kong gusto talaga. So, pag give-up mo yung isa, para may tendency na kung di ko makuha yung isa, mawawala din siya. Ganon. So, with those choices na meron ka, diba, na nakakapag-feel sa'yo ng anxiety, may mga pagkakataon ba na hindi ka nakaramdam ng anything ng anxiety, ganon? Siguro pag mga times na parang ginagawa ko yung mas focus ako gawin yung isa. Dahil kunwari, itong pag-aaral ko, dahil nga focus ako ngayon, hindi ko naiisip yung pag-a-apply kasi wala pa yung processing. Itong pag-aaral ko, pinupurso ko siya, gusto ko siya, pinaghihirapan ko. Kahit mahirap, nagagawa ko siya step by step. And alam ko, hindi ko naiisip yung isa. Pero pag yung sa isa naman yung ginagawa ko, andun din yung heart ko kasi sobrang eager din ako na makapasok at makuha ko yung pangarap na yun. Okay. So, from scale 1 to 10, 1 being the worst, and 10 being the best, anong scale ng nararamdaman mo ngayon? Sa tingin ko, 3% akong anxious kasi wala pa akong nakikita kung ano yung dapat kong gawin na solusyon. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi wala pa ako dun sa process na nakikita ko, ito na yung ito-take ko, nandito na, ito na yung nauna, ito na muna ang gagawin ko. Sa ngayon kasi wala pa kasi sobrang anxious ako kasi na iniisip ko yung possible na mangyari in the future na pag ganito ang ginawa ko. Kasi ngayon, dapat nagpe-prepare na ako, pinaprepare ko yung sarili ko. Kaya mas nagiging anxious ako na pag hindi ko nakuha yung isa, pag hindi ko nagawa yung isa, mawawala naman yun. Pag yung isang mawawala, possible na hindi ko talaga makuha pareho, and possible na isa lang makuha ko. And pinagdadasan ko na sana makuha ko both. And that's the reason kung bakit sobrang confused ako sa sarili ko ngayon at sobrang anxious ako kasi wala pa ako dun sa during or the process na gumagawa na ako ng action para masolusyonan para masolusyonan yung gusto kong gawin, kung ano yung decision na dapat kong gawin. Okay, I see. So, ngayon sa buhay mo, ano yung mga resources na meron ka para nasa ganun, alam mo yon, at some point mabaling yung nararamdaman mo, ganun, para masuportahan ka during these times?
Ngayon kasi, ang pinaka nangyayari kasi, yung family ko, sobrang supportive naman nila sa lahat ng ginagawa ko. Lahat. Basta kung ano yung sa tingin kong sa tingin ng mga kabuti sa akin, support lang sila. Kasi ang mahirap, kaya akong naging anxious ngayon. Kasi yung decision, dapat sa akin pa din makagaling. Kasi ako yung may gusto, ako yung gustong gumawa nito. Nandiyan lang yung family ko to support. Naiis naman siya, but ang problema talaga nasa akin. And yung possible na resources naman, gusto kong humingi ng tulong sa mga kaibigan ko na pag dumating yung time na parang magpa-process na ako dun sa pag-a-apply sa academy, para hindi ko mapabayaan yung pag-OJT ko, pag-intindi ng requirements. Gusto kong humingi na muna ng tulong sa mga kaibigan ko na sila muna mag-intindi or tulungan nila ako sa pag-iintindi para hindi ko mapabayaan yung pag-OJT ko. And nag-iisip din ako kung pwedeng tumulong sa mga, kung pwedeng humingi ng consideration sa mga teachers na kung sana bigyan ako ng time para ma-process itong gusto kong gawin. And sana lang, pag dumating yung time na yun, makakita ako ng solusyon kasi nakakita na ako ng possibility na may magbibigay sa akin ng tulong. So, ang ganda. Kasi, meron kang support system. Mas maganda kasi yung meron tayong support system na pinagkukuhanan ng lakas. Lalo na kapag nandito tayo sa times na ganito. So, ang isa pa, ano kaya sa tingin mo, let's say, overnight na, mawala kinabukasan itong mga pagpipilian mo. Like, hindi mo na kailangan mamili. Anong gagawin mo? Siguro, if mawawala siya na overnight, syempre masaya ako kasi at that time kasi I'm sure na kasi na parang natanggap ko na kung ano yung dapat kong i-priority, kung ano ba yung gusto kong gawin, and ano yung dapat kong i-sacrifice. And kahit masakit, na dapat may i-sacrifice na isa kung kailangan wag ko muna i-pursue yun. Siguro mas makakatulong siya sa akin kasi andun na yung okay na ako na ito na lang muna, sa susunod na lang ito. Siguro if ganun yung mangyayari, mas matatanggap ko. Okay. So, I see. Base sa iyong mga sinabi and sa aking naobserbahan, you are courageous enough para masolusyonan yung mga problema kinakaharap mo ngayon. Lalo na kasi nandun ka sa pamimili between, mabigat talaga siya kasi parehas siyang mahalaga sa iyo dahil pangarap mo siya parehas. Ganon. Pero I know and I believe na kayang-kaya mo siyang solusyonan. So, ngayon, ang gusto kong gawin mo ay mag-focus ka muna sa kung anong nasa kamay mo ngayon and wag muna yung mga bagay na wala pa. Ganon. Yun. So, see you next session. And titingnan natin kung meron bang mga pagbabago or meron bang mga possible solution ka na mas applicable doon sa iyong nararamdaman. Ayun.